What's up everyone? It's me again, Mark Paragas, and another travel vlog na naman tayo guys. And for the first time, andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 4 for a domestic flight. And we are going to fly via Cebu Pacific Cargo. Cebu Pacific. And yung sasakyan natin kasi medyo maliit lang. So syempre, huwag na nating patagalin pa. I would like to let you know guys that we are going to Siargao! First time, and let's see kung anong experience ang ibibigay sa atin ng Siargao and kung ano-ano yung mga pwedeng puntahan kay Siargao. So, what are you waiting for? Let's start. Let's go! Again guys, first time ko dito sa NAIA Terminal 4 and check natin kung ano nga ba yung mga step-by-step process na pwede nating ma-experience from check-in hanggang boarding. Compared sa Terminal 1, 2, and 3, this terminal is mostly for local destinations lang, and we'll see later guys kung ano-ano nga ba yung mga local destinations na pwede nyo puntahan via Cebu Pacific Cebgo. Ang best transport options na pwede kong masuggest ay Grab or pwede rin naman taxi. Though I'm not sure guys kung may free airport shuttle na naghahatid from one NAIA terminal to another, and this is a 7-minute ride from Terminal 3 just in case na may mga connecting flights kayo at need nyo mag-transfer going to Terminal 4. Pagpasok nyo, meron dito mga ATMs at sa tapat niya mismo yung mga kiosk ng Cebu Pacific. Since lilipad tayo guys via Cebu Pacific, pwede kayong mag-check-in, mag-print ng inyong mga boarding pass at mag-print ng inyong mga luggage tag. Though it is advisable pa rin guys na mag-online check-in kayo, which is available from 48 hours up to 2 hours before your flight kapag international and 1 hour before your flight for domestic. Once you're done sa kiosk, pwede na kayo pumila sa mga counters for bag drop if may mga check-in baggages kayo, or kung hand carry lang naman ang dala ninyo, pwede nyo nang i-skip yung part na to. For bag drop guys, make sure you follow the weight limit na meron sa ticket ninyo to avoid any additional fees dahil mas mahal ang babayaran ninyo kapag nasa airport na kayo. And if curious kayo guys kung ano-ano yung mga local flights na meron si Cebu Pacific Cebgo dito sa NAIA Terminal 4, andito yung mga flights going to Busuanga, Siargao at Naga. So after nyo mag-check-in guys, may area dito kung gusto nyo tumambay, magpahinga, or kung gusto nyo rin kumain. Meron ditong coffee shop, money changer at convenience store. Pero guys, I would suggest na dumaan na muna kayo sa security check dahil paglagpas ninyo, boarding area na, which is maraming pwedeng kainan at mas maraming upuan while waiting on your boarding announcement. Maliit lang itong boarding area nila guys, pero in all fairness, aside from maraming bilihan ng pagkain, medyo malamig kasi dito dahil naka-aircon at may mga restrooms. Don't forget pala to bring any valid ID, original and not photocopy, not mobile copy, to validate kung match yung name ninyo sa inyong mga ticket, and after this, you will board a bus that will take you to your assigned aircraft. Two hours later. Finally guys, welcome to Siargao Domestic Airport. Ayan, sinakyan natin. Sobrang liit lang guys nitong arrival area ng Siargao Domestic Airport. Pagpasok ninyo, itong luggage carousel agad ang bubungad sa inyo. Pwede naman na kayong lumabas kung wala naman kayong check-in luggage, and kung meron man, wait nyo na lang at sobrang bilis lang naman. And ito guys, bago kayo makalabas, need nyo muna magbayad ng 20 pesos for environmental fee kung ayaw nyo masigawan. Just in case makalimutan nyo magbayad at dire-diretso kayo lumabas ng airport, don't worry. May sisigaw sa inyo to remind you. Siargao. First time here. Oh, by the way, we are going to explore Siargao for 5 days and we'll see kung anong meron dito. So may mga ATMs dito. Pag sa mismong airport, exit lang. Maliit lang siya guys kasi domestic airport lang talaga siya. And then maraming, ayun, yun yung pinaka-exit ng airport. Maraming ano na doon. Maraming nag-aabang na mga van. If ever kumuha kayo ng transfer going to your hotel or resort sa may General Luna, ang maganda dito kasi yung mga transfer guys is diretso na. Kumbaga parang ihahatid kayo door to door sa mga resort niyo or mga hotel for 300 pesos only.
Isa pa sa maganda dito guys, hindi nyo need mag-book ng airport transfer ahead of time. Paglabas ninyo, marami na naghihintay at nag-offer ng van transfer going to your hotel. And again, door to door ito. Ihahatid kayo in front of your accommodation. 300 pesos only ang pamasahe regardless kung puno ang van or hindi. Pwede rin naman kayo mag-rent ng private van transfer for 2,500 pesos only, maximum of 7 person. Ayan guys, so nasa loob tayo ng van. And in fairness naman, malamig. Tapos ito, if you want airport transfer guys, from your hotel going to the airport or from the airport going to your hotel, ayan, kontakin nyo lang yan. So guys, while waiting for the other passengers, ayun na, as you can see, wala, ako pa lang. So delayed si Cebu Pacific ng mga, dapat ang lapag namin dito ay 12:30 PM. So delayed siya ng mga almost 30 minutes. Not sure kung pupunuin nila to, pero ang hassle kung pupunuin nila to, di ba? And if ever wala kayong na-book ahead of time ng mga airport transfer, don't worry kasi marami nag-o-offer dito pagdating nyo dito, mismong sa exit. Ayan, waiting time lang. Hindi naman tayo nagmamadali. This will be our first day. So pinakita ko na sa inyo kung ano yung mga process natin kasi first time din natin sa NAIA Terminal 4. Sinakyan natin yung maliit na eroplano ng Cebu Pacific. Tapos first time din natin sa Siargao. Siyempre we're gonna make the most of our time here. And we'll see kung ano nga ba ang gandang ino-offer at gandang experience ni Siargao. GGSS. Papakita ko sa inyo, of course, kung saan tayo nakastay. Siyempre yung room rate at magro-room tour tayo. Medyo parang nagka-issue ako. Hindi naman issue. Parang mali kasi guys yung room na nabook ko. Ang resort natin ay Siargao Sea Sky Resort. Pag-review ko ulit kanina lang guys, bago ako sumakay ng plane or bago kami mag-boarding, parang yung room na nakuha ko is shared bathroom. So okay lang kung talaga may separate room ako tapos sa labas lang yung bathroom kasi nga shared. So common bathroom siya. Pero if ever biglang maging like bunk bed or marami kami sa isang room, kailangan ko magpa-upgrade guys. Though kasi meron mga ganun dito guys. May mga resort dito na ganun para makamura kayo. Merong mga bunk beds, may parang dormitory type para makamura. Pero ayoko nang may kasama kasi guys, baka ma-imbear na sa akin yung mga kasama ko sa sobrang lakas kong humili. So ayun. Ano pa ba? Mag-i-stay pala tayo guys sa Tourism Road sa may General Luna. Kapag first time nyo guys na mag-Siargao, tapos naghahanap kayo ng mga resort within Siargao, I would suggest maghanap kayo along General Luna. So nakuha ko tong Siargao Sea Sky Resort sa Agoda. Maraming resort guys sa General Luna, and actually yun yung mga talagang pinag-i-stayan ng mga AFAM, ng mga foreigners and mga lokal. Kasi malapit na siya sa Cloud9, malapit na siya sa may bridge, AFAM Bridge, yon. We'll get to see more of that sa mga upcoming vlogs natin dito sa Siargao. Mukhang may kinokontak pa si Kuya. Baka may hinihintay pa tayong ibang pasahero. Nagbook kasi ako ahead of time. Nakita ko lang siya sa Facebook. Di ba nga sabi ko sa inyo, nung nagbohol tayo, nung nagburakay tayo, ang ginagawa ko guys, lalo na kung first time kong pupuntahan yung isang lugar, sumasali ako ng mga group sa Facebook regarding to sa lugar na pupuntahan ko. Tapos magiging silent reader muna ako kasi may mga nagpo-post doon guys na mga first time din. May mga nagpo-post din naman ng mga nagbibigay ng mga tips and guide. So ganun yung ginawa ko. So hanggang sa nakita ko tong van for hire, yung airport transfer, kinontak ko lang siya kaninang umaga. And sakto, mukhang available naman tayo. And mag-isa lang tayo ngayon. Hindi ko sure kung may mga darating pa. Ang nakikita ko lang dito guys, katulad ngayon, mag-isa ako. Nakaka 10 minutes na ako dito. Marami kasi sila. Maraming mga van transfer dito. Dapat limit lang. Lalo na kung limit lang din naman ng flight going here sa Siargao. Para lahat may mga sakay. Hindi ko pa sure kung ano pa yung ibang mode of transport dito from airport. Pwedeng magtuk-tuk, pwedeng sasakyan, kung meron kayo sasakyan. After 20 minutes of waiting, may mga dumating na rin at puro foreigners yung mga kasabayan natin. Travel time guys from the airport going to General Luna will take 40 to 50 minutes. Kasama na doon yung isa-isang hatid sa mga accommodation, and this time, last akong ibinaba sa resort natin. Nandito na tayo sa Sea Sky Resort kung saan tayo mag-stay for 4 nights. And check natin, syempre, magkakaroon tayo ng resort tour and room tour. Let's go!
Hello, ate. Welcome po. Yes po. For check-in under what Checking name? Mark Albert Baragas. Can you please sign this one, sir, first? Sure. Our house rules, just in case it has a damages inside the room, you will aware the charges po, sir. Just your full name, contact number, signature below, please. Only you? Yep. Aware po sila na neighbor nila is outside bathroom. Yun nga eh. Ano siya? Nagkamali ako ng pag-check. Kanina ko lang na-review. So, shared bathroom, pero yung room, Ikaw na naman private. po. Oo. Okay. Ayaw nyo mag-rent ng motorbike or... Motorbike, magkano? It depends how many days you will rent, sir. Pag 1 to 2 days, 400 per day. Pag 3 days more, 350 per day na lang po. For the breakfast tomorrow, we start at 6:30 a.m. until 10 a.m. Sir, this area lang po. Buffet po tayo. A few moments later. So anyway guys, nandito na tayo ngayon sa ating resort, Siargao Sea Sky Resort. And in fairness guys, sobrang not bad. Ito lang, as in no, di ba? Ang ganda ng lightings dito kasi picture window. Tapos kalsada na, hindi siya main road ah. Okay, sige, maganda tayo kung ano meron. Wala siyang evacuation plan. Ay, ito pala. Wala nga. Anyway, pag open mo ng door, andito yung kanyang working table. Maganda dito, merong kettle, merong pitchel. Hindi ko alam kung libre na yung tubig, pero we'll see or we'll check later. Tapos may libreng coffee, creamer, sugar, may 2 bottled water, may tissue, and then may cotton buds, may Band-Aid, or in fairness, tapos may mosquito repellent keme ek. Kasi may sinasaksak doon. Ayan na. Ayan. Para sa lamok. Mukhang malamok dito sa lugar na to. I mean, sa Siargao. Mga hanger where you can hang your clothes. Ayan. Tapos ito yung pintana. Ayan. Ito yung pintana guys. Ito yung view natin. Ang road, kalsada. Tapos may isang side table. May lamp, merong aircon of course, and ating queen size bed. So may towel, may libreng dental kit. So yun lang siya. Pag-usapan agad natin kung magkano ko siya nakuha. So guys, again, ang pangalan ng resort na to ay Siargao Sea Sky Resort. Located along General Luna. And then guys, share ko na lang din na binuko tong room na to sa Agoda. Good for 4 nights. And ang total niya ay 10,367.73 pesos. Good for 2 adults. At ang maganda pa dito guys, may breakfast buffet. Pag buffet talaga, no? 1 queen size bed. This room, ay, ang ganda. Maliit siya, compact. Pagpasok mo room agad. Ang ganda ng lightings, maaliwalas yung vibes. Second floor to, by the way. Nasa second floor tayo, wala lang silang elevator. So talagang binitbit yung luggage natin going up here. And then may swimming pool din sila. Tapos nagpaparent din sila ng motor. Meron din silang airport transfer. Meron din silang tuk-tuk transfer. Nag-offer din sila ng mga tour. Island tour, Sohoton tour, tapos yung Tri-Island tour. So anyway, just in case na mapadpad kayo sa Siargao, first time nyo, you might want to consider this resort guys. May swimming pool again ha. Tapos okay naman yung vibes. Basta parang magaan siya, hindi yung ay ito na yun. Ganun. So we still have like 5 days to stay here and to experience. Baka mabiglang iba yung ugali ng mga staff. Hindi naman siguro. So anyway, most of the time kasi guys, nasa labas tayo kasi kumuha tayo ng mga tours. Island hopping, land tours, autumn tour, and buong araw yun guys, from 7 a.m. up to 5 p.m. So kaya parang makakabalik lang talaga tayo dito sa room natin. Pahinga lang talaga siya. Okay na to basta safe. Okay? I think that's it. So, ayusin ko lang yung luggage ko. Bababa ako mamaya. Gahanap tayo ng kainan. Currently, it's 2:24 p.m. Nakalimutan ko guys mag-spray ng Lysol. So yan guys, kapag nasa
out of town ako, out of the country, basta mag-i-stay ako sa isang lugar, I always bring with me yung Lysol. Maarte na ako sa maarte guys kasi medyo na-trauma tayo nagka-pandemic. Hindi man, wala man nangyari. Kumbaga parang mas naano tayo sa mga dumi or sa mga germs, bacteria. Ayan, kaya I always bring Lysol. For sure naman, hindi 100% na clean lahat to. Yung kahit mismo yung remote control, tapos mga handles. Okay din tawagin yung maarte, basta safe. Yan. And then, one more, i-share ko na lang din sa inyo guys yung mga madalas kong dinadala kapag nasa travel tayo. May sarili akong coffee guys. Ayan, yung Essenso. Masarap to, mahilig kayo mag-coffee. Para iwas yung mga mamahaling Starbucks pag nasa Boracay, sa ibang bansa. Ayan. Balik guys, nabili ko siya sa surplus. 299 pesos. Lalo na kung nasa mga beaches kayo. Diba, may sarili kayong banig. Kaya natutupi yan. Hindi pwedeng mawala ang first aid kit. Suka, again, kasi nasa beach tayo. Kailangan natin to guys. May mga island hopping tayo. Baka ma-sting tayo ng jellyfish or may maapakan tayo na hindi kaya-aya. Ayan. Lagay nyo lang siya sa lagayan, tapos lagay nyo ng plastiko para hindi mangamoy. Tapos vitamins. Aside from first aid kit, vitamins. Ano pa ba? Yeah, Band-Aid, mga gamot, medicine. Ayan. Ang sakit ng ulo, tapos parang lala remedios. Ayan. Ayun lang. Toiletries of course. Though most of the resorts naman, nag-provide sila ng mga dental kit, mga basics lang. Pero syempre tayo merong floss, may toothpaste, merong sunscreen, may pants for my face kasi tignan nyo ang itim ko na kasi galing tayong Boracay. And then syempre kapag mag-island hopping kayo guys, kung maarte kayo, actually parang arte ko. Kung mag-island hopping naman kayo, katulad natin, parang 3 ata yung island hopping natin dito sa Siargao. May sarili akong goggles, pang snorkeling. Nagamit ko na to sa Boracay. Tapos ito naman, pang swimming pool. Tapos ito, pang snorkeling. Aqua shoes. Ako guys, pag nasa beach, nandidiri ako kapag may naapakan ako na parang lumot or buhang or mga dahon-dahon. Yun lang, parang hindi ako mapakali. So, may aqua shoes tayo. Ano ba? What to bring? Naging ano to guys? Naging what you need to bring kapag magbe-beach kayo. Actually, basics lang naman. Alam nyo na yun. So, meron pa akong hinahanap eh. Wait lang. Extra sleeper. Meron din ako. Kasi, pumunta tayo dito, naka-sleeper. Ay! Ayun. Ito guys. For your own safety. Kapag yung mga door ninyo is key, tapos wala kayong parang additional lock, wala rin kayong safety deposit box. Katulad dito guys, wala. I always bring my, double lock for safety and security, di ba? Sa door, bali ilalagay nyo yan doon. Patoorin nyo na lang kung paano. Lalak para, pag natutulog na kayo, walang makakapasok. Siyempre lalo na kung mga babae, di ba? Tapos solo traveler. May mga ganyang scenario guys na napanood ako sa YouTube. Parang umabot pa kay Tulfo na yung resort na in-stay nila guys, ninakawan sila mismo habang natutulog sila. O di ba? So ayan. I forgot the name of this lock pero ilalagay ko na lang yung description. Tsaka pag i-edit ko na tong video na to. And sa Shopee ko lang yan binili guys. And I think that's it. So we are done here sa ating room tour. Tapos ang gagawin natin guys is mag-check tayo sa baba kung paano pumunta doon sa mga kainan. Gusto ko sana mag-rent ng motor. Kaso 24 hours nasa 400 pesos. Pwede naman. Kaso para feeling ko magagamit ko lang siya like ngayong hapon lang. Kasi bukas start na tayo ng land tour. Almost whole day yun. Sayang. Pero anyway, we'll see. Para lang makapunta tayo dun sa mga kainan.
Hindi ako nakatiis guys at nag-rent na lang din ako ng motor kahit alam ko malulugi ako. For experience na lang din. Unang kainan na pinuntahan natin guys ay yung Yasis Siargao, which is nakita ko lang sa TikTok na isa sa mga recommended na kainan dito. Bali umorder ako ng bestseller nilang chicken alaking at pork liempo. Only rice na yan guys at umorder din ako ng pineapple juice in can. So quick review na lang tayo sa mga in-order natin. Yung chicken alaking guys, medyo maalat. Sakto lang yung lasa. But in fairness naman sa pork liempo, sobrang lambot pero sakto lang din yung lasa. Inubos ko na lang din para hindi sayang. And again guys, nakita ko to sa TikTok. Isa sa mga recommended daw na kainan dito sa Siargao. And ang hirap pala tuloy maniwala sa mga feeling food vlogger. Charot lang. Alright guys, so we are done sa ating first lunch experience or late lunch experience dito sa Siargao. Doon tayo kumain sa Yasis restaurant. Tinry ko yung bestseller nila. Bali, chicken alaking plus liempo. Yung chicken alaking medyo so-so, knowing na talagang mahilig ako sa chicken alaking guys. Mas nasasarapan pa nga ako sa chicken alaking ng McDonald's. And then for the liempo guys, yun naman ang swak. Swak na swak. As in, nag-melt yung liempo. Masarap. Nag-pineapple juice tayo, syempre. Hindi pwedeng hindi. So bali ang bill natin umabot ng 372 pesos. So yun, syempre experience. Actually nakita ko lang din siya sa sa TikTok. So may nagsuggest na okay daw kumain dyan. At least for experience naman. Meron pa tayong mga itatry. Dalawa pa na nakita ko sa TikTok para naman may share ko sa inyo. So ang gagawin natin ngayon guys, balik muna tayo ng resort natin and then pahinga muna tayo. So if ever na magre-rent kayo ng motor guys, make sure na marunong kayo talaga. Tapos may driver's license kayo. Kasi dun sa resort, dun ako nag-rent ng motor, hinanapan ako ng driver's license. For your own safety na rin. So hanggang dito na lang muna guys ang ating video for today, yung first day in Siargao. And tomorrow we will start with the land tour. Whole day yun, kaya need natin magbawi ng tulog para marami tayong energy. Kaya sa inyo guys ng mga nanonood at hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel Mark Paragas Official. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. See you guys tomorrow. More travel, more fun. Momo.